Talamak po sa ilang lugar sa Metro Manila ang bentahan ng mga bladed weapon at iba pang gamit na nakakasakit o nakamamatay. At bagamat ipinagbabawal ang pagbitbit nito sa labas ng bahay, may ilan pa rin bumibili nito para umano gamitin pang self-defense. Balita ni Michael Fahatin. Lantaran at nagkalat ang bentahan ng mga bladed weapons na ito mula lanseta hanggang sa mga jungle bolo, sa mga bangketa at maging sa mga mall sa Metro Manila. Di lang mga kutsilyo, may mga stun gun din o panguryente, mga baton, brass knuckle at iba pang mga gamit na nakakasakit o nakamamatay. Sa ilalim ng batas malino na ipinagbabawal ang pagbitbit nito sa labas ng inyong bahay, napatago at maaari kang maaresto. Pinapayagan lamang kung ito ay ginagamit sa inyong linya ng trabaho. Pero bawal bang magtinda nito o bumili? Ayon kay Police Superintendent at Attorney Eduardo S. Villena na siya ring hepe ng Legal Division ng CIDG. Actually, bawal na yung vending, yung pagtitinda niyan kasi wala naman silang permit, first. Second is, this bladed weapon is a means of violence. Yeah, you cannot just vend it without appropriate permit from the local government unit. That's the reason why, diyan ang dahilan kung bakit pag bumili ka, naglalakad ka, uhulihin ka. Sabihin mo, binibenta nga, ba't hindi mo uhulihin yung nagtitinda? Ay ang pagtitinda, hindi illegal per se. Unlike ng baril na nirerehistro. Sa mga malalaking mall tulad nito, binibenta ang mga tactical knives na mamahalin na di may kakailan nakakasindak ang mga itsura at ginagamit ng mga militar at pulis. Pero pag civilian ba ang bibili? Bakit ka may dala? Na ito ay kailangan mo sa iyong hanap buhay. O ikaw ay magkakatay ng baboy, natural may dala kang kutsilyo. Pero kung ikaw ay ordinaryong mamamayang katulad natin, ay kailangan kumuha ka ng permisyo. Ayon sa ilang vendor sa Maynila, maingat naman sila na hindi ibinibenta ito sa mga menor de edad. At may paalala naman sila sa mga nakatatandang bumibili nito. Basta ang kabilin-bilinan ko lang, huwag gagamitin pang hold up, huwag gagamitin sa kalokohan, dahil kami rin ang maapektuhan. Ganito rin ang dahilan ng mga bumibili ng mga gamit na ito. Kasi ba na panahon ngayon Marami ng loko-loko padaan ako dito para lang bumili ng gamit pang self-defense. Pero ang pag-aresto at pagkaso ayon kay Atty. Villena ay depende na rin sa pagkakataon sa pagkakahuli ng mga may bitbit nito. Luma na raw kasi ang batas patungkol dito kaya dapat daw baguhin at pagtuunan ng pansin ng lehislatura. At kung nais raw na protektahan at makaiwas ng taon bayan laban sa masamang paggamit sa mga sandatang ito na nilalako lamang sa mga bangketa, the local government unit ay kailangang magsalita na at gumawa ng kaukulang hakbang na ipagbawal ang mga bagay na ito. At yes, kung hindi ito nila gagawin ay dadami pa ang mga bagay na nangyari na. At paulit-ulit na mangyayari ay kailangan magkaroon naman sila ng counting responsibility. Michael Fahatin, GMA News.